Mga kabayan, tila nahuli sa sariling patibong itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos biglang lumagapak ang kanyang trust rating na isinagawa ng Pulse Asia. Sa apat na pinakamataas na opisyal ng pambansang pamahalaan, tanging si Vice President Sara Duterte lang ang nakapagtala ng pinakamataas na marka na may 61% trust rating at 59% approval rating, mas mataas kaysa noong Pebrero. Samantala, bumagsak sa 25% ang tiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong nakaraang buwan mula sa dating 42% ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Kay Senate President Chis Escudero naman ay bumaba rin ang tiwala ng publiko sa 38% mula sa dating 47%. Si House Speaker Martin Romualdez naman ang may pinakamababang marka, mas mababa pa sa naitala sa nakaraang survey na 18%. Ano nga ba ang dahilan kung bakit biglang bagsak ang grado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at biglang taas naman ang rating ni VP Sara Duterte? Narito ang paliwanag ni Attorney Harry Roque. Now, bakit na-disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr. Nung kaharap ako sa Malacanang, nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC dahil yan ay labag sa ating soberenya at labag sa ating jurisdiksyon. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, naalaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa dahig ang ating Tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa Hague ang Duterte, pero lalong disapprove ang taong bayan at wala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi tayo makikipagtulungan. Hindi tayo makipagtulungan. Itataguyod ko ang ating soberenya, yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurrender ang Tatay Digong. Ayon pa kay Roque, may apat na matinding dahilan kung bakit bumaba ang rating ni PBBM. Kung matatandaan mismong si Senador Aimee, ang kapatid mismo ni PBBM, ang nagsabi na dismayado siya sa nagiging pamamalakad ng kanyang kapatid kung saan ay napapabayaan na niya ang kanyang tungkulin at mas inuuna pa ang pamumulitika o paghiganti, partikular ang pagpapakidnap kay PRRD at ipadala sa ICC. Number 1, pagpapadala sa pagpapakidnap kay Tatay Digong. Number 2, yung pulboronic video at yung hindi pa nagpapa-hair follicle test ng tuluyan ng mapasinungalingan na siya ay vangag. Number 3, yung gutom ang taong bayan. At number 4, yung kriminalidad na lantaran. Dahil dito may matinding hamon si Atty. Harry Roque dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong ipinagdiriwang natin ang Semana Santa. Marcos Jr., ngayong 28 at 29% na ang iyong approval at trust rating, paano ka magpapakumbaba? At paano ka magbibigay ng tunay na serbisyo sa bayan ngayon? Isa lang ang pwede mong gawin. Magbitiw ka na sa presyo. Sumunod ka sa turo ng ating Panginoon, magpakumbaba ka, umamin ka na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip, umamin ka na ikaw ay may bisyo, umamin ka na hindi mo na magagawan ng remedyo ang problema ng bayan, magbitiw ka na at hayaan mo na yung mga nasa tamang pag-iisip ang pumalit nang sa ganon tayo naman ay makaahon sa ating mga problema. Samantala, nagbigay naman ng positibong update ang isang abogado at political analyst kaugnay sa tatlong possible na paraan para makauwi sa bansa itong si dating Pangulong Duterte at mapawalang sala ang kanyang mga kinakaharap na kaso. Ayon kay Attorney Neil Abayon, pag nagkataon ay posibleng hindi matatapos ang taong 2025 ay makakauwi na si PRRD. So nakikita ko po currently, meron pong 3 possible ways kung saan pwede or posible pa pong makauwi si FPRRD. Again, ulitin ko lang po, yung number 1 po is yung interim release. Number 2, kung mag-grant yung motions to dismiss niya. And number 3, ito yung sobrang tagal na kasi mag-full-blown trial, is kung magkaroon ng judgment of acquittal. Okay? Pag i-grant po to ng court, mawawalang bisa na po talaga yung kaso against former President Rodrigo Roa Duterte. At ulitin ko lang po, kung ito po mag-grant, posible po within the year 2025 ay mapauwi na po si FPRRD. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin sa kabila ng kaliwat ka ng problema at political crisis sa ating bansa, saan at kanino ka ngayon nagtitiwala? Kay Vice President Inday Sara Duterte ba o kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.?
Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Malaki ang binagsak ng trust at approval ratings ni PBBM sa latest Pulse Asia survey. Mula 42% noong Pebrero, bumaba ang kanyang performance rating sa 25% noong Marso. Ganyan din ang sinapit ng trust ratings ng Pangulo. Pero si VP Sara, umangat ang performance ratings sa 59% noong Marso mula 52% noong Pebrero. Ang trust ratings ng Vice tumaas din sa 61% noong Marso mula 53% noong Pebrero. Karamihan sa may tiwala sa kanya galing classes A, B, C, and E. Ginawa ang survey noong March 23 to 29, higit 2 linggo matapos ang pag-aresto sa ama ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na mas lumakas ang suporta para sa mga Duterte matapos isuko si FPRRD sa ICC. Kaya pati ang mga kaalyado nilang kandidato sa pagkasenador umaangat din sa mga survey. Definitely, I would say that it contributed to a more or less that solidifying support in areas where you basically have already some sort of support or significant support for the Dutertes. Lumabas din yung survey na talaga naman pong napakalaki ng bagsak ng trust rating at ng approval rating ng Marcos Jr. administration. Siguro po ang kinalaman nito sa Modi Thursday, ito nga po yung paglilingkod sa bayan. No? Naghusga na po ang taong bayan doon sa paghuhugas ng paa kung sino talaga ang tunay na naglilingkod. No? Kung sino talaga ang naghuhugas ng paa ng taong bayang Pilipino. Hindi po yan si Marcos dahil napakalaki po ng pagbagsak, ng pagtiwala at ng approval ng ating bayan sa kanya. Ganong katindi po ang bagsak? Well, ito po ha, babasahin ko po ha. Ito po ay Pulse Asia. Kapanipaniwala po ito dahil walang pinapanigan ng Pulse Asia. Pagdating po sa approval, bumagsak po ng 17 points ang approval rating ni Marcos Jr. Galing 42%, ngayon po ay 25 na lamang. Now, ang problema po dito, bagamat nalathala sa dyaryo na 25 ang kanyang trust rating, ang approval rating, ang pagbasa po niyan dapat neto. Titignan po natin kung ano yung approval rating niya na 25 at ano yung disapproval rating niya. Ang disapproval rating po niya ay tumaas ng 21 points at naging 53%. So 53 less 25 is 28. So negative 28 ang approval rating na ating presidente. Negative po yan. Hindi po yan malayo dun sa nakuha niyang negative 54 di umano sa survey dyan sa Bohol. Wala pong may gusto kay Marcos Jr. At kung titignan po natin yan, sa porsyentohan lamang, sa 4 na Pilipino, isa lang ang nag-a-approve sa ginagawa ni Marcos Jr., 2 ay hindi approve at yung isa ay undecided. Pero dahil nga nito po yan, negative 28% ang approval. Ibig sabihin, hindi ka-approve, Marcos Jr. Now, pagdating naman sa pagtitiwala, trust rating, nako, ito po, mas malaki ang distrust kesa sa trust. No? Ang trust rating po niya, galing 42, ngayon po ay 25. Bagsak by more than 20 points. No? Almost 20 points ang bagsak. No? 23 points ang pagbagsak pagdating sa trust rating. At umakyat ang distrust. Umakyat po sa 54 galing 32. So again, kukunin nyo yung neto para makita ko ano ang trust rating. Okay, so 25 na naman, 54 less 25 is 29, negative 29. So ang kanyang approval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Walang approve halos sa Pilipino kay Marcos Jr. at wala rin pong nagtitiwala kay Marcos Jr. ngayon. Bakit? Ano ba yung mga bagay-bagay na naka-impluwensya dyan? Well, siyempre, unang-una, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa dahig. Malinaw na malinaw po na bagamat nagkasama-sama na ang Dilawan, ang mga loyalista,
na lumiliit na ang hanay at ang mga komunista ay nako, napakalaki pa rin porsyento ng ating mga kababayan ang nawala ng tiwala at nag-disapprove sa ginawa ni Marcos Jr. Yan nga po, ang kanyang disapproval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Ibig sabihin, karamihan talaga, o kung hindi lang karamihan, halos lahat ng Pilipino hindi po approve sa ginawa niya na pagkakidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig. At naintindihan naman po natin yan dahil kapwa Pilipino yan. Hindi naman po natin sinasabi na wala talagang pananagutan ng presidente kasi kung meron talaga nagrereklamo, dapat bigyan sila ng oras sa hukuman. Pero hindi po yan dapat sa isang dayuhang hukuman. Dapat po yan sa Pilipinas. Now, bakit na-disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr. Nung kaharap ako sa Malacanang, nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC dahil yan ay labag sa ating soberenya at labag sa ating jurisdiksyon. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, naalaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa Dahig ang ating Tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa Hague ang Duterte, pero lalong disapprove ang taong bayan at nawala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi tayo makikipagtulungan. Hindi tayo makipagtulungan. Itataguyod ko ang ating soberenya. Yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurrender ang Tatay Digong. So bukod pa dyan nga sa ginawa kay Tatay Digong, nandyan na naman ang pulboronic video. At nandyan na naman yung pinakamataas na hanay ng nagugutom na mga Pilipino, 52%. Kalahati na ng ating mga kababayan ang gutom. Paano ka ba naman magkakaroon ng approval rating na mataas? Kalahati ng Pilipino, isa sa dalawa, gutom. Kumakalab ang sikmura. O, di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng iba pang problema. Kriminalidad. Ano nangyari kay Anson Ke? Napakakarumal-dumal na krimen. At meron na naman po akong balita, meron na namang mayaman palang nakidnap pero tahimik sila ngayon. Dahil ayaw na nila madagdagan ang problema nila na talagang bagamat pinangangalandakan nila na mas mapayapa daw ngayon ang ating mga lipunan sa ilalim ni Marcos Jr. Kita nyo naman kung gano'ng karumal-dumal ang mga kidnapping. Sabi nga nung presidente ng Chinese Association, no? 12 itong taon lang ang nakidnap. 10 mga Filipino-Chinese, 2 dayuhan. Ako lang matapos ang eleksyon, dala-dalawang hawak kong kidnapping for ransom na mga kaso. Isa doon, ang akusado ay paniniwalaang nag-death threat pa kay Inday Sara Duterte. At talaga namang ang sabi, organized crime yan. Kaya yung isang na PNP chief dati, binigyan o kauli ng security. Pero siyempre, bawi na yun. Binaya ng unang-unang ginawa ng Marcos Jr. Tinanggal lahat ng security detail. Miski alam naman nating lahat na yung aking pinoprosecute na kidnapper ay may sariling private army. No? At mabuti na lang, bago sila nakagalaw, na-raid na. At nawala na yung kanilang mga armas. So, number 1, pagpapadala sa papakidnap kay Tatay Digong. Number 2, yung yung pulboronic video at yung hindi pa nagpapahair follicle test ng tuluyan ng mapasinungalingan na siya ay vangag. Number 3, yung gutom ang taong bayan. At number 4, yung kriminalidad na lantaran. Pero wag natin kakalimutan patuloy pa rin tumataas ang presyo ng bilihin. Bumaba man ang inflation, in the first place, mataas na yung inflation sa mga nakalipas na panahon. So bumagal lang ng kaunti, but make no mistake about it, napakataas na ng presyo ng mga bilihin. At yan naman po ay palagi nating pinag-uusapan na ang root cause ng mataas na presyo ng bilihin ay yung kakulangan ng gobyerno na bigyan ng suporta agrikultura sektor kung saan naghahanap buhay ang karamihan pa rin ng ating mga kababayan. At pangalawa, yung sunod-sunuran kasi tayo sa mga Amerikano nang sinabing wag bumili ng mga murang gasolina at petrolyo sa Russia, ginagawa natin yan. Bagay na hindi naman sinusunod ng mga bansa gaya ng India at ng China, kaya nakikinabang pa rin sila sa murang presyo ng petrolyo. Marcos Jr., ngayong 28 at 29% na ang iyong approval at trust rating, paano ka magpapakumbaba? At paano ka magbibigay ng tunay na serbisyo sa bayan ngayon?
isa lang ang pwede mong gawin. Magbitiw ka na sa presyo. Sumunod ka sa turo ng ating Panginoon, magpakumbaba ka, umamin ka na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip, umamin ka na ikaw ay may bisyo, umamin ka na hindi mo na magagawan ng remedyo ang problema ng bayan, magbitiw ka na at hayaan mo na yung mga nasa tamang pag-iisip ang pumalit nang sa ganon, tayo naman ay makaahon sa ating mga problema. Congratulations naman po kay Inday Sara Duterte at nalaman naman po natin na bumalik na po sa napakataas na approval at trust rating ang BP Sara. Hindi ko na po sasabihin ang numero dahil alam naman po natin yan. Parehong 50+% ata ang kanyang approval at 61% ang kanyang trust rating. Bakit po nangyari yan? Dahil dun sa pinakita niyang pagmamahal sa kanyang ama, unang-una, talagang ang mga Pilipino binibigyan ng malaking halaga ang pamilya. Mantakin niyo yung ginawa niya, talagang tinigil niya ang buhay niya ng 3 linggo at ginugol niya para sa kanyang ama dito sa dahig. At bukod pa dyan, kahit anong putik na binabato sa kanya, tignan niyo po ha, tahimik lang ang Inday Sara, patuloy na naninilbihan, nakikinig sa mga problema ng taong bayan, nakikiramay doon sa mga problema ng taong bayan. Kaya kung gusto umakyat ang trust and approval rating, sundan po natin ang yapak ng Panginoon, magsilbi ng tama sa ating mga kababayan. At ngayon po, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga posibleng paraan po para makauwi si FPRRD sa bansa po natin, okay? So sa nakikita ko po currently, meron pong 3 possible ways kung saan pwede or posible pa pong makauwi si FPRRD. At i-discuss ko na rin po kung ano ba yung mga effect or posibleng effect po ng petition for habeas corpus po ng mga anak niya in relation po dun sa custody sa kanya ng ICC, okay? So yung pinakauna pong paraan na nakikita ko para makauwi si FPRRD dito sa atin is yung kumagrant po yung tinatawag na interim release po, yung petition niya for interim release. Okay, so kung makikita niyo naman po sa news articles, yung lawyers po niya, si Attorney Kaufman, sinasabi naman or tinatouch on nila na magpipetition for interim release naman daw po sila. So yung interim release po, para mas maintindihan ninyo, that is similar po or somewhat similar po yan dito sa tinatawag sa right to bail po sa bansa natin. So dito po sa case ng FPRRD, most likely ang pwede pong tingnan dyan ng korte is unang-una kung malakas ba yung ebidensya against him, and of course since this involves po the release of his person from the custody of the ICC, yung pangalawa pong titingnan dyan or yung isa pong pinaka-importanting titingnan talaga ng ICC is kung flight risk po ba si FPRRD. At ang ibig sabihin po niyan is kung hindi po ba magpapakita ba si FPRRD once mag-start na talaga yung trial proper. Okay? So yan po yung first way na nakikita ko para po mapauwi po si FPRRD sa Pilipinas. Ang pangalawa naman pong nakikita kong way para mapauwi si FPRRD sa Philippines is kung mag-grant yung petition or motion po to dismiss ng lawyers niya on the ground of lack of jurisdiction over his person or over the subject matter po of the case. Kasi yun nga po, di ba, ina-allege nung lawyer po ni FPRRD dito na merong lapses sa pag-aresto sa kanya. Therefore, ito po binibase ko lang pala sa mga news articles na nakikita ko in relation po sa statements ng lawyer niya. To questionin daw po din nila yung jurisdiction over the person of FPRRD. So, ganyan po, pag mag-grant yan ng korte, pwede rin po yan siya i-dismiss outright yung case kung ma-establish na hindi talaga na-acquire yung jurisdiction over the person of FPRRD. Okay? At yung isa pa pong way dyan, aside from the lack of jurisdiction over his person, is the lack of jurisdiction over the subject matter of the case. So yung most likely gagamitin pong discussion dito nila Attorney Kaufman is related pa rin po to dun sa pag-handle ng investigation ng ICC sa case ni FPRRD, because yung position din dito nila Attorney Kaufman is wala nang jurisdiction yung ICC. So yan po yung posibleng mga motions to dismiss na i-file po ng lawyers niya. Motion to dismiss due to the lack of jurisdiction over the person of FPRRD, or motion to dismiss po on the ground of lack of jurisdiction over the subject matter of the case. Okay? So ito pong dalawang ways na diniscuss ko na para mapauwi sa FPRRD is pwede po ito mangyari lahat within the year 2025 po. Assuming lang mag-grant yung mga motions and or petitions na ipa-file ng lawyer nila. Okay? Yung difference lang po dito dun sa una, yung interim release, hindi po madidismiss yung kaso dun. It's just that mapapayagan po na ma-release muna temporarily si FPRRD during the pendency of the case niya. Okay? Whereas
Maliban naman po dito sa pangalawa, itong motion to dismiss, pag i-grant po to ng court, mawawalang bisa na po talaga yung kaso against former President Rodrigo Roa Duterte. At ulitin ko lang po, kung ito po mag-grant, posible po within the year 2025 ay mapauwi na po si FPRRD. And the only way na lang po kung hindi mag-grant yung first two para makauwi si FPRRD is kung manalo po siya sa case niya. Ibig sabihin, magkakaroon po ng judgment of acquittal. Okay, so yan po yung three ways para mapauwi si FPRRD sa bansa natin. So again, ulitin ko lang po, yung number 1 po is yung interim release. Number 2, kung mag-grant yung motions to dismiss niya. And number 3, ito yung sobrang tagal na kasi mag-full-blown trial, is kung magkaroon ng judgment of acquittal. Okay?